Ang tunog ng nabasag na salamin. Sinundan iyon ng isang matinis na sigaw na tumagos sa makakapal na pader ng kanyang opisina. Napapikit si Dante Villalobos at marahang minasahe ang kanyang sentido. Kagagaling niya lang sa isang mahabang business meeting at ang tanging gusto niya ay ilang sandali ng katahimikan. Ngunit sa mansyon ng mga Villalobos, ang katahimikan ay isang luho na matagal nang nawala. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na gawa sa mamahaling leather. Bawat hakbang niya palabas ng opisina ay mabigat, puno ng pamilyar na pagkayamot. Pagbukas niya ng pinto, iyon ang eksenang tumambad sa kanya. Ang kapatid ng kanyang yumaong asawa, si Ivana, ay nakatayo na, parang isang reyna, nakapamiwang at nanlilisik ang mga mata. Sa sahig, ang bagong katulong, hindi na niya matandaan ang pangalan, ay abalang pinupulot ang bubog ng isang nabasag na baso. At sa gitna ng lahat, ang kanyang anak, si Adrianito. Nakatulala lang ito sa isang sulok, nakaupo sa kanyang wheelchair, walang imik, walang emosyon. Parang isang manika na nawalan ng buhay. Ang paningin na iyon ay isang kutsilyong patuloy na tumatarak sa puso ni Dante araw-araw. Ano ba? Tanga! Hindi ka ba naturuan na mag-ingat? Sigaw ni Ivana, ang tinig ay matalas at walang anumang awa. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng basong yan? Baka isang taon mong sweldo ay hindi pa sapat para mabayaran yan. Hindi sumagot ang babae. Patuloy lang ito sa pagpulot ng bubog, maingat na inilalagay sa isang dustpan. Nang matapos, dahan-dahan itong tumayo at humarap kay Ivana, bahagyang nakayuko. Pasensya na po, Ma'am Ivana. Hindi na po mauulit. Ang boses nito ay mahinahon. Walang bakas ng galit o pagsuway. Ngayon lang napagmasdan ni Dante ang mukha nito. Simple, walang kolorete, ngunit may isang uri ng sinseridad sa kanyang mga mata. Rosita, iyon pala ang pangalan niya. Dapat lang, sa susunod na magpapakita ka ng katangahan, sa labas ka na pupulutin. Pagbabanta ni Ivana, lumapit si Dante, ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa paligid. Ivana, tama na yan, malamig niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Ivana, kundi sa kanyang anak. Siguraduhin mo lang na ginagawa mo ang trabaho mo, sabi niya kay Rosita, bago tumalikod at bumalik sa opisina. Isinara niya ang pinto, ngunit hindi siya bumalik sa kanyang mesa. Sumandal siya sa pinto at napabuntong hininga. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang asawa sa hospital bed. Alagaan mo ang anak natin, Dante. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. Isang pangakong sinubukan niyang tuparin sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng material na bagay. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na therapist, ang pinakamodernong kagamitan. Ngunit walang nangyari. Si Adrianito ay nanatiling bilanggo sa sarili niyang katawan. Kinagabihan, habang pababa siya para sa hapunan, narinig niya ang isang mahinang boses mula sa silid ni Adrianito. Hindi ito ang boses ng TV o ng radyo. Ito ay boses na nagkukwento. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Sumilip siya. Nakita niya si Rosita na nakaupo sa isang maliit na upuan sa tabi ng wheelchair ni Adrianito. Wala sa schedule ang ginagawa nito. Ang schedule na binuo ng mga doktor ay nagsasabing oras na para sa sensory stimulation gamit ang mga flashcards. Pero sa halip, si Rosita ay nagkukwento. At dahil sa kanyang kabutihan, ang maliit na alitap-tap ay binigyan ng kakayahang magliwanag sa dilim. Malambing na sabi ni Rosita, kahit gaano pa kadilim ang gabi, ang kanyang munting ilaw ay nagsisilbing pag-asa. Napailing si Dante sa kanyang isipan. Isang kwentong pambata. Ano ang magagawa niyan? Mga doktor na may PhD mula sa ibang bansa ay sumuko na. Tapos isang simpleng probinsyana ang magtatangkang gumawa ng milagro gamit ang isang kwento. Akmang tatalikod na siya
para sawayin ito nang may napansin siyang isang bagay. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kanang hintuturo ni Adrianito, ang daliri na hindi gumalaw sa loob ng halos 2 taon. Bahagya itong kumibot. Napahawak si Dante sa hamba ng pinto. Imahinasyon ko lang ba yon? Muli niyang tinuon ang kanyang paningin sa kamay ng anak. Pinanood niya ito ng maigi, halos hindi humihinga. At sa tuwing nalulungkot ang prinsipe, patuloy ni Rosita, dumarating ang alitaptap at umiilaw sa kanyang tabi. Ipinapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. At doon, nangyari ulit. Ang daliri ni Adrianito ay muling gumalaw. Isang maliit, halos hindi mapansing paggalaw. Ngunit para kay Dante, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Isang halo ng gulat at galit ang bumalot sa kanya. Galit dahil sinuway ni Rosita ang mga utos. Ngunit gulat. Gulat dahil sa resulta. Naglakad siya palapit sa pinto, handa nang pumasok at komprontahin ang babae. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang kamay ang doorknob, isang tunog ang pumigil sa kanya. Hindi ito salita. Hindi ito sigaw. Ito ay isang mahinang ungol. Isang halos hindi marinig na tunog na nagmula sa lalamunan ni Adrianito. Isang tunog na puno ng pagsusumikap na parang sinusubukan nitong sabihin ang isang bagay pagkatapos ng mahabang panahon ng pananahimik. Nabitawan ni Dante ang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog na yon. Ang tunog na 2 taon na niyang hindi naririnig. Ang tunog na akala niya ay hindi na niya maririnig pang muli. Para kay Rosita, ang mansyon ng mga Villalobos ay isang palasyong yelo. Napakaganda sa labas, malawak, makintab, at puno ng mga bagay na sa panaginip lang niya nakikita. Ngunit sa loob, ang lamig ay nanunuot hanggang sa buto. Walang maririnig na halakhak, tanging mahihinang bulungan at ang malamig na utos ni Ma'am Ivana. Ngunit may isang bagay na nagbibigay init sa malamig na lugar na yon, si Adrianito. Hindi siya isang pasyente para kay Rosita. Siya ay isang batang nalulungkot, isang anghel na naputulan ng pakpak. At sa puso ni Rosita, determinado siyang gagawin ang lahat para muling mapalipad ang anghel na yon. Kinaumagahan, matapos ang insidente sa baso, pinuno ni Rosita ang kanyang sarili ng lakas ng loob. Kailangan niyang kausapin si Sir Dante. Kailangan niyang ipaalam dito ang nakita niyang paggalaw sa daliri ng anak nito. Kumatok siya sa pinto ng opisina. "Sir Dante, pumasok ka," sagot ng isang boses mula sa loob, walang kabuhay-buhay. Naabutan niyang abala ito sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "Sir, tungkol po kay Adrianito." Nanginginig ang boses niya, ngunit pinilit niyang magpatuloy. "Kagabi po, habang nagkukwento ako, gumalaw po ang daliri niya." Sandaling tumahimik ang paligid. Inaasahan ni Rosita na magtatanong ito, na magpapakita ng kahit kaunting interes, ngunit nanatili itong nakayuko sa mga papel. "Huwag kang masyadong umasa, Miss Rosita," sabi ni Dante sa isang patag at walang emosyong tinig. "Marami ng doktor ang nagsabi sa amin na may mga involuntary muscle spasms na maaring mangyari. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang mga bagay na wala naman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig." "Pero sir, nakita ko po talaga." "Gawin mo na lang ang trabaho mo," putol nito sa kanya. "Sundin mo ang schedule na ibinigay ng mga therapist. Iyon lang." Tumango na lang si Rosita at dahan-dahang lumabas ng silid, dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumuko. Kung hindi naniniwala ang isip ni Sir Dante, marahil ay ang puso nito ang kailangan niyang kausapin. At ang daan patungo roon ay si Adrianito. Sinimula ni Rosita ang kanyang sariling paraan ng terapiya. Sa umaga, habang pinapaarawan niya ang bata sa hardin, kinakantahan niya ito ng mga awiting bayan. Tinuruan niya itong maglaro ng sungka
Gamit ang mga bato, ginagalaw niya ang mga kamay nito para ipakitang posible pa rin ang lahat. Ang mga araw na yon ay hindi naging madali. Tila dinoble ni Ma'am Ivana ang kanyang mga trabaho. Inutusan siyang linisin ang matataas na aranya, pakintabi ng lahat ng kubyertos na pilak, hanggang sa makita niya ang sariling refleksyon at ayusin ang koleksyon ng mga libro sa library ayon sa kulay. Lahat ng ito ay para lang ubusin ang kanyang oras at ilayo siya kay Adrianito. Ngunit tiniis niya ang lahat. Ang bawat pagod ay naglalaho sa tuwing nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa mga mata ni Adrianito. Mula sa pagiging blanko, nagsimula itong magkaroon ng kislap. Isang gabi, hindi makatulog si Adrianito. Umuungol ito at tila binabangungot. Dinala siya ni Rosita sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. At doon, sinimulan niyang kantahin ang isang lumang oyayi, isang awit na kinakanta ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Habang kumakanta, naramdaman niya ang unti-unting pagre-relax ng katawan ng bata. Maya-maya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Adrianito. Isang luhang matagal nang naipon. Dahan-dahan itong nakatulog sa kanyang mga braso, ang paghinga ay malalim at mahimbing. Ang hindi alam ni Rosita, sa labas ng pintuan, nakatayo si Dante. Narinig niya ang pag-ungol ng anak kaya napasugod siya, ngunit natigilan siya nang marinig ang oyayi. Sumandal siya sa pader, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang puso. Napakasarap ng pakiramdam ng pagmamahal, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot na baka mawala ang lahat. Napahawak si Dante sa kanyang dibdib. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang kalamnan. Pamilyar ang init na yon. Ang parehong init na naramdaman niya noong buhay pa ang kanyang asawa. Ngayon, muli itong nararamdaman sa boses ng isang estranghero na nagmamalasakit sa kanyang anak. Pero bakit? Ano ang motibo ng babaeng ito? Ang mga tanong na yon ang nagpakaba sa dibdib ni Dante. Umalis siya nang tahimik, bumalik sa kanyang opisina, ngunit hindi na nakapag-focus sa trabaho. Ang oyayi ni Rosita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kinabukasan, habang naglilinis si Rosita sa sala, dumating ang therapist ni Adrianito. Masayang-masaya ito nang makita ang bata. "Kumusta na ang ating pasyente, Adrianito?" tanong ng therapist, sabay tingin kay Rosita na nasa di kalayuan. Sinimulan ng therapist ang regular na pagsusuri. Ilang sandali lang, nakita ni Rosita ang paglaki ng mga mata ng therapist. "Mrs. Santos, may nagawa ba kayong bagong regimen para kay Adrianito?" tanong ng therapist kay Ivana na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine. Nagtataka si Ivana. "Wala naman." "Bakit?" "Kasi po," sagot ng therapist, "ang muscle tone ni Adrianito ay considerably improved. Mas matigas na ang kanyang mga binti at braso at mas aktibo ang kanyang mga reflexes. Ito ay isang malaking improvement mula sa huli nating session." Hindi napigilan ni Rosita ang mapangiti. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang kanyang pagod at pasensya ay nagbunga. Napatingin si Ivana kay Rosita, isang matalim na tingin na parang susunugin siya, ngunit agad din itong ngumiti ng mapilit. Siguro nga. Siguro dahil sa bagong gamot na binigay ni Dante." Umiling ang therapist. "Sa totoo lang, Mrs. Santos, ang mga gamot na binibigay kay Adrianito ay para lang sa maintenance. Ang ganitong klase ng pagbabago ay kailangan ng intensive physical therapy o ng isang bagay na mas malalim, something that reignites his will to move." Napatingin ang therapist kay Rosita, isang matamis na ngiti ang ibinigay nito. Siguro si Miss Rosita ang may alam. Napahawak si Rosita sa kanyang dibdib. Wala po ma'am. Ginagawa ko lang po ang utos nyo. Ang mag-alaga kay Adrianito."
Well, whatever you're doing, keep it up. Sabi ng therapist, halatang tuwang-tuwa. Malaking pag-asa ito para kay Adrianito. Umalis ang therapist na may dalang ngiti. Ngunit ang ngiti ni Rosita ay unti-unting nawala. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Ivana. Rosita, malambing na tawag ni Ivana. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit may nakatagong lason. Halika dito sandali. Lumapit si Rosita. Mahusay ka, sabi ni Ivana habang nakangiti. Sa galing mo, baka ikaw na ang maging bagong mayordoma dito. Napayo ko si Rosita. Salamat po, ma'am. Pero, nagbago ang tono ni Ivana. Ang nangiti nito ay naging isang nangising puno ng pagbabanta. Alam mo, Rosita, sa mundong ito, maraming tao ang gustong magpanggap na mabait. Maraming tao ang may matatamis na salita, pero may itinatagong masamang hangarin. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Para siyang kinilabutan. Ang bawat salita ni Ivana ay tumatagos sa kanyang buto. Gusto mo bang maging kaibigan ko, Rosita? Tanong ni Ivana, muling ngumiti. Magtulungan tayo. Tutulungan kitang umangat sa buhay. Pero kailangan mo ring maging matalino. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong ipaalam, lalo na kay Dante. Hindi nakasagot si Rosita. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Narito, sabi ni Ivana, inabot ang isang tasang tsa. Uminom ka, Rosita. Alam kong napapagod ka sa dami ng trabaho. Isang baso ng mainit na tsaa para gumaan ang iyong pakiramdam. Kinuha ni Rosita ang tasa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin siya sa ngiti ni Ivana, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Sa loob ng tasa, ang singaw ng tsa ay tila nagtatago ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Hindi makatulog si Dante. Ang bawat paggalaw ng hintuturo ni Adrianito, ang mahinang ungol na yon, at ang nakakagambalang katahimikan ni Rosita nang kausapin niya ito. Lahat iyon ay bumabagabag sa kanya. May kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na naglalaban sa pagitan ng kanyang lohika at ng kanyang puso. Pinili niya ang lohika na nagsasabing imposibleng magkaroon ng ganitong mabilis na pagbabago sa anak niya. Ang lohika na nagsasabing ang lahat ay maaaring gawa-gawa lamang ng isang taong may balak. Kinaumagahan, inutusan niya ang kanyang security head na mag-install ng hidden camera sa silid ni Adrianito. Ayokong malaman ng kahit sino, mariin niyang bilin. Gusto kong makita ang lahat, ang bawat galaw. Nasa opisina si Dante ng gabing iyon, ngunit hindi niya magawa ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor kung saan naka-feed ang live footage mula sa silid ni Adrianito. Nakita niya si Rosita. Hindi ito gumagamit ng flashcards. Hindi rin ito nagpapabasa ng mga aklat sa terapya. Sa halip, dahan-dahan nitong minamasahe ang mga binti at braso ni Adrianito. Hindi lang basta masahe. Iyon ay halos 1 oras na ginagawa. Bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tila hinahaplos ang isang basag na porselana. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Rosita, ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit meron pa ring ngiti sa kanyang mga labi. Konting tiis pa, Adrianito. Bulong ni Rosita, halos hindi marinig. Kaya mo yan, anak. Darating ang araw, tatakbo ka ulit. Anak. Ang salitang yon ay tumama kay Dante. Kinabukasan, lumapit si Ivana sa kanya sa hardin. Dante? Malamig na sabi ni Ivana. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Napansin ko na tila masyadong malapit si Rosita kay Adrianito. Alam mo na, ang mga babaeng probinsyana, minsan ay may matatayog na pangarap. Baka naman may balak siyang masama. Naalala ni Dante ang mga sinabi ng therapist tungkol sa will to move. Naalala niya ang mga galaw ni Adrianito. Hindi ko maintindihan, Ivana, sabi niya. Bakit biglang may pagbabago? Naku, Dante, baka naman nagkakataon lang. Huwag tayong masyadong padala sa emosyon.
payo ni Ivana. Ngunit may kislap sa kanyang mga mata na hindi nalampasan ni Dante. Baka naman nagpapapansin lang siya sa'yo, sa atin. Alam mo na, ang mga ganyan, madalas ay ginagamit ang mga bata para makalapit sa mayayaman. Para siyang sinabuyan ng malamig na tubig. Ang matinding pagdududa ay muling bumalik. Hapon noon, habang naglalakad si Dante sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Rosita sa telepono. Nakangiti ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Opo, kuya. Okay lang po ako dito. Opo, medyo nakakapagod, pero masaya po ako dahil nakikita ko si Adrianito na gumagaling. Kuya, ngunit may parte sa kanya ang nag-alinlangan. Sino ang kinakausap niya? Bakit ganoon siya kasaya? Isang hindi pamilyar na kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Pagseselos, hindi. Imposible. Hindi siya pwedeng magselos sa isang katulong. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy na minamatyagan ni Dante si Rosita at patuloy niyang nakikita ang mga pagbabago kay Adrianito. Mula sa pagiging ganap na nakahiga, ngayon ay kaya na nitong umupo ng mag-isa sa wheelchair sa loob ng ilang segundo. Unti-unti. Maliit na hakbang, ngunit malaking pagbabago. Isang hapon, nakita ni Dante si Adrianito na dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga bisig. Sinusubukang abutin ang laruan na inilapag ni Rosita sa lamesa. Sige Adrianito, kaya mo yan. Paghikayat ni Rosita. Konting-konti na lang. At sa wakas, nagawa ni Adrianito. Nahawakan niya ang laruan. Isang maliit na teddy bear. Hindi napigilan ni Dante ang kanyang sarili. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi na matagal nang hindi niya nagawa. Adrianito? Buong sigla niyang sabi. Mabilis siyang lumapit sa kanyang anak. Anak, nakita mo yon? Nagawa mo yon? Napatingin siya kay Rosita. Ang nangiti sa labi nito ay mas matamis kaysa sa anumang nakita niya. Salamat Rosita. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, nang walang pag-aalinlangan, nang walang malamig na maskara. Ito ang unang pagkakataong sinabi niya ang mga salitang iyon. Nakaramdam ng kilig si Rosita sa tinig ni Dante, ngunit agad siyang napatingin sa likuran nito. Doon, nakatayo si Ivana. Ang nangiti nito ay nanlilisik. Nakita nito ang lahat. Kinabukasan, habang nasa opisina si Dante, pumasok si Ivana. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Dante, sabi ni Ivana at ibinigay ang kanyang cellphone. May ipapakita ako sa iyo. Hindi ko sana gustong ipaalam, pero kailangan mong malaman. Nasa screen ng cellphone ang isang larawan. Isang larawan ni Rosita. Nakatayo ito sa labas ng gate ng mansyon. May kausap na isang lalaki. Ang pinakanakagugulat sa lahat, may ipinasa ang lalaki sa kamay ni Rosita. Isang bungkos ng pera. Nakita ko sila kagabi, sabi ni Ivana. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang transaksyon na yan, Dante. Ngunit sa tingin ko, may kailangan tayong malaman tungkol sa totoong hangarin ni Rosita. Napako ang tingin ni Dante sa larawan. Ang nangiti ni Rosita sa larawan ay tila isang sumpa. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang itinapon ay muling bumalik. Mas malakas, mas masakit. Ang lamig. Muling bumalik ang lamig sa mansyon ng mga Villalobos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito nanggagaling sa mga dingding o sa simoy ng hangin. Ito ay nanggagaling sa mga mata ni Sir Dante. Matapos ang insidente sa larawan, nagbago ang lahat. Ang mga sulyap niya ay puno ng pagdududa. Ang kanyang mga salita ay naging maigsi at malamig. Kung dati ay may ilang pagkakataong ngumiti siya o magpakita ng pagmamalasakit, ngayon ay parang isang yelo ang pader sa pagitan nila. Masakit. Masakit makita ang pagbabago. Masakit maramdaman na hindi siya pinagkakatiwalaan, lalo pa at alam niyang wala siyang ginagawang masama. Ang lalaki sa larawan ay si Kuya Lito, ang kanyang nakatatandang kapatid, na naghatid lang ng parte ng sweldo niya sa kanyang pamilya sa probinsya.
Hindi niya inakalang magiging ganito iyon kalaki. Pero paano niya ipapaliwanag kung hindi siya binibigyan ng pagkakataon? Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Rosita. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay si Adrianito. Patuloy siyang gumagawa ng mga paraan para mapasaya ang bata. Kinakantahan niya ito ng mga bago at lumang awitin. Minamasahe niya ang mga binti nito gamit ang langis ng niyog. Sinasabayan niya ito ng dasal. Isang hapon, habang naglilinis siya sa silid ni Adrianito, may nakita siyang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Kahoy ito, mayroong inukit na mga bulaklak at tila pinagliwanagan sa loob. Kuryosidad ang nagtulak kay Rosita para buksan ito. Isang lumang music box. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inikot ang susi. Isang matamis at malungkot na melodiya ang umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay isang uri ng luma at pamilyar na awit na parang lalabay. Ngunit nang marinig ni Adrianito ang tunog, bigla itong nag-iba. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap, ay biglang nagdilim. Ang kanyang katawan ay nanginginig at sa mga labi nito, umungol ito. Hindi ito isang masayang ungol. Ito ay isang ungol na puno ng sakit at takot. Unti-unti, bumalik ang mga luha sa kanyang mga mata. Adrianito, anong nangyayari sa'yo? Nataranta si Rosita. Agad niyang pinatay ang music box, ngunit huli na. Pumasok si Sir Dante sa silid. Ang muka ay galit na galit. Nakita nito si Adrianito na humahagulhol. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. At nakita nito si Rosita, hawak ang music box. Anong ginawa mo? Sigaw ni Dante. Ang kanyang tinig ay tumagos sa buong silid. Agad niyang inagaw ang music box mula sa kamay ni Rosita. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi sayo? Lalo na ito. Niyakap ni Dante si Adrianito. Sinusubukang pakalmahin ang bata. Adrianito, anak, nandito lang si Papa. Huwag kang matakot. Hindi makasagot si Rosita. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin na hindi niya alam na magiging ganito ang reaksyon ni Adrianito. Ngunit ang mga salita ay parang baras sa kanyang lalamunan. Huwag na huwag mo nang hahawakan ang music box na ito, mariin na sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Wala kang karapatang hawakan ang mga bagay na kay mama niya. Sino ka para gawin yan? Napayuko si Rosita. Ang bawat salita ni Dante ay tila tinutusok ang kanyang puso. Nang gabing iyon, habang naglilinis siya sa sala, napansin ni Rosita ang isang bagay. Ang sahig sa ibaba ng hagdanan kung saan nangyari ang aksidente ni Adrianito ay tila mas makintab kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Para bang may bagong polish na inilagay. Ito ba ang dahilan? Tanong niya sa kanyang sarili. Masyado bang madulas ang sahig kaya siya nadulas? Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanya. Hindi ito normal. Gabi na. Ang mansyon ay tahimik na. Napadaan si Rosita sa kusina para uminom ng tubig nang makita niya si Ma'am Ivana. Lihim itong papalabas ng isang maliit na bodega na madalas ay nakakandado. May hawak itong bote na walang label at may kakaibang amoy na tila wax ng sahig. Nagmadali siyang umalis at nagtago sa likod ng isang pader. Sumilip siya. Nakita niya si Ivana na dahan-dahang naglalakad at sa dilim, nakita niya ang bahagyang pagkinang ng sahig sa ibaba ng hagdanan. Kakaiba ang amoy. Para itong isang malakas na kemikal na hindi karaniwan sa mga ordinaryong wax. Ngumiti si Ivana, isang ngangiti na hindi maabot ng kanyang mga mata. Isang ngangiti na tila may lihim na tinatago. At itinago nito ang bote sa isang cabinet na matagal nang hindi binubuksan. Isang kaba ang naramdaman ni Rosita. Ang kanyang hinala ay unti-unting lumalaki. Ang music box, ang aksidente, ang kakaibang pagkinang ng sahig. At ngayon, ang bote na walang label. Hindi kaya may kinalaman si Ma'am Ivana sa nangyari kay Adrianito. Para kay Dante,
Ang pagiging isang ama ay isang laro ng chess na hindi niya maintindihan. Sa bawat hakbang niya, may kapalit. Sa bawat desisyon, may takot. Matagal na niyang sinukuan ang ideya na gagaling pa si Adrianito. Ngunit ang mga pagbabago sa kanyang anak ay hindi na niya maaaring balewalain. Papa. Ito ang salitang halos 2 taon na niyang hindi naririnig. Isang malabo, halos pabulong na salita. Ngunit ito ay sapat para maghatid ng luha sa kanyang mga mata. Ngayon, si Adrianito ay nakatingin sa kanya. Sinusubukang sabihin ang salitang iyon habang pilit na iniaangat ang kanyang mga kamay. Ito ay dahil kay Rosita. Napatingin si Dante kay Rosita na nakangiti sa kanyang tabi. Hindi na niya maikakaila ang katotohanan. Gumagaling si Adrianito at ang nagpapagaling sa kanya ay ang babaeng ito. Salamat, Rosita, sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay malambing. Hindi na niya kaya pang itago ang kanyang pasasalamat. Ngumiti lang si Rosita, isang nangiting puno ng pag-asa. Dahil sa mga pagbabagong ito, naramdaman ni Dante ang isang kakaibang ginhawa. Unti-unting nawawala ang kanyang pagdududa. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Rosita. Rosita, tawag niya. Halika sandali. Inabot ni Dante sa kanya ang isang maliit na box. Para sa iyo yan, sabi niya. Para mas madali kang makipag-ugnayan sa pamilya mo. Binuksan ni Rosita ang box. Isang bagong cellphone. Nagulat siya. Sir Dante, naku, wag na po. Hindi ko naman po kailangan. Tanggapin mo. Putol ni Dante sa kanya. Pinasasalamatan kita sa ginagawa mo para kay Adrianito. Naramdaman ni Rosita ang init sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas para itong isang panaginip. Ang pagkilala mula sa isang taong ganoon kataas ay isang malaking bagay para sa kanya. Ngunit ang mga magagandang sandali ay tila may katapusan. Kinabukasan, araw ng Lunes, naghanda si Rosita ng lugaw para kay Adrianito. Ang lugaw na ito ay espesyal. Mayroon itong kaunting luya na paborito ng bata. Habang nagluluto siya, lumapit si Ma'am Ivana. Rosita, malambing na sabi ni Ivana, ang bango naman ng niluluto mo. Masarap sigurong may halong kaunting pampalasa ano? Opo, ma'am, sagot ni Rosita. Nilagyan ko po ng luya para mas sumarap. Ah, luya, sabi ni Ivana at kinuha nito ang kutsara. Tinikman niya ang lugaw. Masarap nga. Pero parang may kulang. Kinuha ni Ivana ang isang maliit na lalagyan na galing sa kanyang bulsa. Subukan mo itong ilagay, Rosita. Isang espesyal na damo mula sa probinsya. Ang sabi nila, mas pinapabilis nito ang paggaling. Ilang buti lang, tama na. Nagtaka si Rosita. Ma'am, baka naman po hindi maganda sa tiyan ni Adrian ito. May allergy po kasi siya sa ibang pagkain. Naku, wala yan. Laging ginagamit ng lola ko yan. Isang secret ingredient lang para lalong gumaling ang bata. Sabi ni Ivana. At bago pa man makatanggi si Rosita, mabilis nitong inilagay ang ilang butil ng damo sa lugaw. Ayan. Sige, ipainom mo na sa kanya. Wala nang nagawa si Rosita, kundi sundin ang utos ni Ivana. Inihatid niya ang lugaw kay Adrianito habang may maliit na pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit ang nangiti ni Ivana ay tila nagpakalma sa kanya. Masarap, Adrianito? Tanong ni Rosita habang pinapakain ng bata. Tumango si Adrianito. Mukhang masaya. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, nagsimulang mag-iba ang kulay ng balat ni Adrianito. Nagkaroon ito ng mga pantal. Maya-maya, nagsimula itong mag-ubo at nahirapan sa paghinga. Natataranta si Rosita. Adrianito, anong nangyayari sa'yo? Napasugod si Sir Dante sa silid. Sinundan ni Ivana. Nakita niya ang anak na namumula-mula ang muka at hirap huminga. Anong nangyari? Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sir, hindi ko po alam. Pinakain ko lang po siya ng lugaw. Tapos bigla na lang po siyang ganyan. Iyak ni Rosita.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Agad na dinala si Adrianito sa ospital. Sa emergency room, mabilis na kinilos ng mga doktor ang bata. Si Dante ay nakatayo sa labas. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba. Si Ivana ay umiiyak sa tabi niya. Sinusubukang pakalmahin siya. Dante, hindi ko maintindihan. Bakit nangyayari ito? Iyak ni Ivana. Maya-maya, lumabas ang doktor. Mr. Villalobos, nagkaroon ng matinding allergic reaction ang anak ninyo sa isang uri ng rare herbal plant, sabi ng doktor. Kung hindi natin ito naagapan, baka mas malala ang nangyari. May ipinakain ba kayong bago sa kanya? Napatingin si Dante kay Rosita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Pinakain ko po siya ng lugaw, sir. Pero nilagyan po ni Ma'am Ivana ng damo. Sabi niya po, pampalakas. Mahinang sabi ni Rosita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Ivana. Ako? Hindi. Nagturo lang ako ng mga luma kong recipe sa kanya. Pero wala akong nilagay. Dante, nagsisinungaling siya. Ang mukha ni Dante ay nagdilim. Rosita, anong ibig sabihin nito? Sir, totoo po ang sinasabi ko. Iyak ni Rosita. Ngunit bago pa man makasagot si Dante, inilabas ni Ivana mula sa bulsa ng apron ni Rosita ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito, ang parehong damo na sinabi ng doktor. Hindi ko ito ginawa. Sigaw ni Rosita, umiiyak. Dante, sabi ni Ivana, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ayoko sanang isipin na kaya niyang gawin ito. Pero, ang damong ito ay matatagpuan sa probinsya. Baka naman may alam siya sa mga panggagamot. Tinitigan ni Dante ang damo sa kamay ni Ivana. Pagkatapos ay tinitigan niya si Rosita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Ang mga salitang sinabi niya sa kanya noong una silang nag-usap, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Huwag kang masyadong umasa, Miss Rosita. Maraming tao ang gustong magpanggap na mabait. Umalis ka, malamig na sabi ni Dante. Ayokong makita ka pa sa mansyon ko. Kailanman. Ang salita ay mas masakit pa sa sampal. Umalis ka. Ayokong makita ka pa sa mansyon ko. Kailanman. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang bawat salita ni Sir Dante ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Winawasak ang kanyang puso. Ang tiwalang pilit niyang itinayo. Ang pag-asa na unti-unting lumago. Lahat ng yun ay gumuho sa isang iglap. Pilit siyang umakyat sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang mga damit sa kanyang lumang bag. Hindi niya mapigilan ang mga luha. Umaagos ito. Nang walang humpay, binabasa ang kanyang pisngi. Rosita. Isang mahinang tawag. Lumingon siya. Nakatingin sa kanya si Adrianito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Puno ng pagkalito. Adrianito? Lumuhod si Rosita sa tabi ng wheelka. Niyakap ang bata ng mahigpit. Paalam, anak. Hindi ka iiwan ni Rosita. Babalik si Rosita. Tandaan mo yan. Naramdaman niya ang mga kamay ni Adrianito na pilit kumakapit sa kanyang damit. Rosita! Halos hindi marinig na sabi ng bata. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Bulong ni Rosita. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ngunit ang pinto ay bumukas. Si Sir Dante. Ang kanyang muka ay bakal. Walang bahid ng awa. Huwag mo nang hawakan ng anak ko. Malamig na sabi ni Dante. Umalis ka na. Ito ang iyong sweldo at ang iyong severance pay. Inilagay ni Dante ang isang sako ng pera sa mesa. Hindi man lang tiningnan ni Rosita ang pera. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Adrianito na ngayon ay umiiyak na rin. Sir Dante, hindi po ako ang may gawa niyan. Sabi ni Rosita. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sapat na. Putol ni Dante sa kanya. Ang mga ebidensya ay sapat na. Umalis ka na. Lumabas si Rosita sa mansyon, bitbit ang kanyang bag
Dala-dala ang kanyang pusong basag. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat segundo, naririnig niya ang iyak ni Adrianito na tumatagos sa kanyang tainga. Sumakay siya sa bus, pauwi sa probinsya. Sa loob ng bus, nakatingin siya sa labas ng bintana habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Naalala niya ang mga araw na masaya si Adrianito, ang mga ngiti nito, ang kanyang mga pag-asa. Ngayon, nawala ang lahat. Ngunit habang naglalakbay ang bus, isang maliit na detalye ang nagbalik sa kanyang isip. Ang damo. Ang damong inilagay ni Ma'am Ivana sa lugaw ni Adrianito. Naalala niya. Ilang araw bago iyon, tinanong siya ni Ma'am Ivana kung alam niya kung saan makakahanap ng espesyal na damo na pampagaling sa lagnat. Sinabi niya na ang kanyang lola ay may alam sa mga halamang gamot at mayroon silang ganoong klase sa probinsya. Nagulat siya. Paano nangyari na ang damong iyon ay natagpuan sa kanyang apron? Hindi niya iyon kailanman inilagay doon. Mayroong naglagay noon para sadyang ipahamak siya. At ang taong iyon, si Ma'am Ivana. Napahawak si Rosita sa kanyang bibig. Hindi lang sa lugaw. Naalala niya ang music box, ang aksidente ni Adrianito, ang makintab na sahig sa ibaba ng hagdanan, ang bote na walang label na nakita niya kay Ma'am Ivana. Hindi niya ito maaring hayaan. Hindi niya maaaring hayaang manalo ang kasamaan. Hindi niya maaaring pabayaan si Adrianito. Bigla siyang tumayo. Para po! Para! Sigaw niya sa konduktor. Nagulat ang konduktor. Miss, dito ka bababa. Kalahati pa lang tayo ng biyahe. Kailangan ko pong bumaba, sabi ni Rosita, at nagmadali siyang bumaba. Naiwan siya sa gitna ng kalsada, walang alam kung saan pupunta. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay siyang alam. Hindi siya uuwi. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Nilabas niya ang bago niyang cellphone. Nag-iisip siya kung sino ang maaaring makatulong sa kanya. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang matandang hardinero. Si Mang Lito, na laging mabait sa kanya. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, dinial niya ang numero ng hardinero. Mang Lito, si Rosita po ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko po ang tulong niyo. Hindi po natin maaaring hayaan na saktan pa si Adrianito. Ang mansyon ng mga Villalobos ay bumalik sa dati nitong kalungkutan. Ngayon, mas malalim pa. Ang tawa ni Adrianito, ang kanyang mga ungol, ang mga simpleng salita na natutunan niyang bigkasin. Lahat ng iyon ay nawala. Bumalik siya sa kanyang tahimik at malungkot na mundo. Hindi na ito kumakain ng maayos. Hindi na rin ito nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay blanko muli na parang isang manika. Pinapanood ni Dante ang kanyang anak at sa bawat pagtingin niya, isang kirot ng pagsisisi ang tumatama sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang tama. Pinigilan niya ang isang mapanganib na tao. Pero bakit mas malala ang lahat? Adrianito, anak, kumain ka na. Pakiusap niya. Ngunit umiling lang ang bata. Bakit kaya ganyan na ang bata, Dante? Sabi ni Ivana. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala. Sabi ko na nga ba, masama ang impluwensya ng babaeng iyon. Napatingin si Dante kay Ivana. Mayroong isang bagay sa boses nito, sa mga mata nito, na hindi niya maipaliwanag. Isang bahagyang nangiti sa gilid ng labi nito na mabilis ding nawala. Nalulungkot ba talaga siya para kay Adrianito? O masaya siya sa nangyari? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Dahil sa pagdududa, pinabalik niya ang security head para tingnan ang lahat ng footage ng CCTV sa mansyon. Gusto niyang makita ang bawat detalye. Sir, sabi ng security head, may problema po. Ang footage po sa kusina, kung saan nangyari ang insidente ng lugaw, ay bigla na lang pong nawala, tila nabura. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Anong ibig mong sabihin, nabura? Paano nangyari yon?
Hindi ko po sigurado, sir. Pero base po sa logs, tila may nag-access at nag-delete po sa specific file na yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pagdududa niya kay Rosita ay unti-unting napapalitan ng pagdududa kay Ivana. Bakit buburahin ang footage kung walang itinatago? Nagpatawag si Dante kay Ivana. Ivana, nakita ko ang footage ng CCTV. Malamig niyang sabi. Ang footage sa kusina ay nabura. Alam mo ba kung bakit? Nagtaka si Ivana. Ha? Naku, hindi ko alam, Dante. Siguro nagkamali lang ang mga staff. Bakit naman ako ang magbubura niyan? Baka kasi may itinatago ka. Diretsong sabi ni Dante. Nagulat si Ivana. Ang kanyang muka ay namutla. Dante, ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pagdududahan? Kapatid ako ng asawa mo. Masakit din sa akin ang nangyayari kay Adrianito. Siguro nga, nabura ko yon. Nataranta ako, Dante. Kung ano-ano ang naipress ko sa telepono ko para makakita ng replay. Pwes, may alam na ako ngayon. Umiyak si Ivana. Ang kanyang pag-iyak ay tila totoo. Ngunit para kay Dante, meron pa ring mali. Isang maliit na piraso ng palaisipan na hindi niya maikabit. Samantala, nasa labas ng mansyon si Rosita. Nakaupo siya sa isang bench sa parke, katapat ng gate. Hinintay niya ang tawag ni Mang Lito. Nang mag-ring ang kanyang cellphone, agad niyang sinagot. Mang Lito, may balita po ba? Rosita, nandyan ka pa ba? Mahinang sabi ni Mang Lito. May nakita ako. Kagabi lang, matapos ng insidente ni Adrianito, nakita ko si Ma'am Ivana na inihagis ang isang maliit na bote sa basurahan sa hardin. Kakaiba ang bote, walang label. Nanginig ang mga kamay ni Rosita. Pakiusap, Mang Lito. Pwede niyo po bang kunin yon? Kailangan ko po iyon. Pero Rosita, delikado, sabi ni Mang Lito. Pakiusap po. Pakiusap ni Rosita para kay Adrianito. Maya-maya, tumawag muli si Mang Lito. Rosita, nakuha ko na. Pero paano mo ito makukuha? Sige po, Mang Lito. Alam ko na po ang gagawin. Magkita po tayo sa likod ng lumang simbahan, malapit sa kanto, ngayong gabi po. Huminga ng malalim si Rosita. Ito na ang simula. Kailangan niyang maging matapang. Kinagabihan, nagkita sila ni Mang Lito sa likod ng simbahan. Ibinigay ni Mang Lito ang bote. Maliit ito, walang label. Ngunit nang amuyin ni Rosita, natandaan niya ang amoy. Ang amoy ng damo na naging sanhi ng allergy ni Adrianito. Ito po, bulong ni Rosita. Ito ang inilagay niya sa lugaw. Ngunit may isa pang nakita si Mang Lito. Rosita, sabi ni Mang Lito, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. May isa pa akong napansin. Noong isang araw habang naglilinis ako sa bodega, nakita ko si Ma'am Ivana. May hawak siyang bote na may chemical. Ang amoy ay katulad ng sahig sa ibaba ng hagdanan. Doon kung saan nadulas si Adrianito. Nanlaki ang mga mata ni Rosita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang hinala ay nagiging katotohanan. Mang Lito, sabi ni Rosita, ang kanyang tinig ay matatag. Kailangan ko pong bumalik sa mansyon. Kailangan po nating makita ang lahat ng ebidensya. Narinig ni Ivana ang pagbabago sa tono ng boses ni Dante. Ang matatalim na tingin nito, ang mga tanong tungkol sa CCTV footage, ang pagdududa sa kanyang mga mata, lahat ng yon ay nagpapakita na ang kanyang plano ay unti-unting nabubunyag. Ang paggaling ni Adrianito, ang paglapit ni Dante kay Rosita, ang lahat ng yon ay isang banta sa kanyang matagal nang pinapangarap na yaman at kapangyarihan. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito ay akin. Ang pamilyang Villalobos ay akin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng isang pinagkakatiwalaang tauhan, isang lalaking marumi ang kamay at kayang gawin ang anumang utos para sa pera. Gawin mo ang plano, malamig niyang sabi. Ngayong gabi. Kinagabihan, nagpanggap si Ivana na may masakit ang tiyan.
Nagsimula siyang magreklamo at magpadrama sa harap ni Dante. Pilit na inilalayo ang atensyon nito. "Dante, parang nahihilo ako," sabi niya, habang nakahawak sa kanyang tiyan. "Kailangan ko ng gamot. Samahan mo naman ako sa butika." Ayaw man ni Dante, ngunit dahil sa pakiusap ni Ivana at upang hindi na rin nito guluhin pa ang bahay, sinamahan niya ito. Isang perpektong alibay. Nang makalabas sila, umakyat si Ivana sa silid ni Adrianito. Tahimik niya itong kinuha mula sa kanyang kama, maingat na maingat para hindi magising. Binaba niya ang bata sa bintana, kung saan naghihintay ang kanyang tauhan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pluma. Sa isang papel, isinulat niya ang mga sumusunod na salita. Pilit na ginagaya ang sulat kamay ni Rosita. "Gusto ko ng pera. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, maghanda ka ng malaking halaga. Kung hindi, huwag kang umasa na makikita mo pa si Adrianito. Huwag kang magsusumbong sa pulis, Rosita." Inilagay niya ang sulat sa mesa sa tabi ng kama ni Adrianito. Pagkatapos, nilabas niya ang cellphone palm ni Rosita, ang cellphone na ibinigay ni Dante, na kanyang lihim na kinuha mula sa bag ni Rosita noong araw na umalis ito. Nag-type siya ng isang mensahe para sa isang numero na tila nagbibigay ng tagubilin. Maya-maya, bumalik si Dante. Nataranta siya nang makita ang silid ni Adrianito na walang tao. "Adrianito!" sigaw ni Dante. Tumakbo siya sa buong mansyon. "Adrianito! Nasaan ang anak ko?" Narinig ni Ivana ang sigaw ni Dante. Lumabas siya mula sa kanyang silid, nagpapanggap na nagising mula sa pagkakasakit. "Dante, anong nangyayari?" "Si Adrianito, nawawala," sabi ni Dante. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Nakita ni Ivana ang sulat sa mesa. "Dante, tingnan mo ito." Binasa ni Dante ang sulat. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Rosita, hindi niya ito magagawa." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sulat. Ang lahat ng kanyang pagdududa kay Rosita ay muling nagbalik. Ito ay isang trahedya. Isang bangungot. Maya-maya, nagring ang telepono ni Dante. Isang hindi pamilyar na numero. "Kung gusto mong makita ang anak mo, maghanda ka ng 20 milyong piso at huwag kang magsusumbong sa pulis," sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang tauhan ni Ivana. "Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw ni Dante. "Malapit lang siya, pero kung hindi ka magbabayad, baka hindi mo na siya makita." Napahawak si Dante sa kanyang ulo. Sumigaw siya sa galit at sakit. Agad na tumawag si Dante sa pulis. Kahit sinabi ng kidnapper na huwag siyang magsumbong, wala na siyang pakialam. Mahalaga ang anak niya. Nagdatingan ang mga pulis sa mansyon. Sinimulan nilang imbestigahan ang kaso. Nakita nila ang sulat. Nakita rin nila ang log ng mga tawag mula sa cellphone ni Rosita na tila nakikipag-ugnayan sa mga kidnapper. Nagkaroon sila ng lead, isang abandoned na bahay sa outskirts ng syudad. "Pupunta ako doon," sabi ni Dante. "Kailangan kong makita ang anak ko." "Mr. Villalobos, delikado po," sabi ng pulis. "Hayaan niyo po ang mga eksperto." "Hindi! Anak ko ang pinag-uusapan dito." Sinundan ng mga pulis si Dante. Habang papalapit sila sa abandoned na bahay, naririnig nila ang iyak ng isang bata at isang boses na nagpapatahan. Nang pasukin nila ang bahay, bumungad sa kanila ang isang eksena na nagpako ng lahat ng pagdududa. Nandoon si Adrianito, umiiyak. At sa tabi niya si Rosita. Hawak niya ang isang cellphone na tila katatapos lang niyang gamitin. "Nahuli rin kita, Rosita," sigaw ni Ivana na sumama sa mga pulis. "Tingnan mo, Dante. Heto na ang ebidensya. Siya ang may gawa ng lahat." Nagulat si Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito at takot. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit siya narito?
Sino ang nagdala sa kanya rito? Miss Rosita, you are under arrest for kidnapping, sabi ng isang pulis. Sinapo ni Rosita ang kanyang muka. Hindi po. Wala po akong ginagawang masama. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng pulis ang kanyang kamay at inilagay ang posas. Nagkaroon ng malakas na tunog ang metal na sumara. Nakatayo si Dante, nakatingin kay Rosita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at galit. Ang babaeng pinagsisisihan niyang pinaghihinalaan ay muli na namang nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Walang masasakit pa sa makita ang anak na nakatulala, puno ng takot. At makita ang babaeng pinagkatiwalaan mo, nakaposas, inaakusahan ng pinakamalaking kasalanan. Para kay Dante, ito ay isang bangungot na ayaw niyang gisingan. Si Rosita, ang babaeng nagbalik ng kislap sa mga mata ng kanyang anak, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng pag-asa. Ngayon, siya ang pinaghihinalaan na salarin. Iniligtas si Adrianito, ngunit ang kaligayahan ni Dante ay hindi buo. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak na bumalik sa pagiging tahimik at malungkot, nararamdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Adrianito anak, nandito na si Papa. Pakiusap niya. Okay na ang lahat, ngunit umiling lang ang bata. Ang kanyang mga mata ay blanko. Hindi ko maintindihan, Dante, sabi ni Ivana. Ang kanyang boses ay tila puno ng pighati. Akala ko ba? Mabait siya. Ang tita mo pa nga ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Napatingin si Dante kay Ivana. Mabait? Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa loob ng selda ng presinto, kinausap ni Dante si Rosita. Ang babae ay nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang mga mata ay magas sa kakaiyak. Rosita, malamig na sabi ni Dante. Bakit mo ginawa ito? Umiling si Rosita. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi po ako Sir Dante. Hindi po ako ang may gawa niyan. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa iyo, sabi ni Dante. Ang sulat, ang cellphone, ang pagkakita sa iyo sa abandoned na bahay. Hindi po totoo ang lahat ng yan. Pakiusap ni Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng kawalan ng pag-asa. Pakiusap, Sir Dante. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kailanman sasaktan si Adrianito. Mahal ko po siya. Ang salitang mahal ko po siya ay tumagos sa puso ni Dante. Muli, ang isang maliit na kislap ng pagdududa ay bumalik sa kanya. Ang paraan ng pagtingin ni Rosita kay Adrianito, ang pag-aalaga niya, ang mga luha sa kanyang mga mata, imposibleng magpanggap ang lahat ng yon. Kung hindi ikaw, sino? Tanong ni Dante, halos pabulong. Hindi sumagot si Rosita. Tiningnan lang niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Maniniwala po kayo sa akin, Sir Dante. Sundin niyo po ang puso niyo. Umalis si Dante sa presinto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang puso ko? Ang kanyang puso ay nagsasabing imposibleng gawin iyon ni Rosita. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng ebidensya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan niyang i-review ang lahat. Ang bawat detalye, naalala niya ang sinabi ni Ivana na hindi niya alam, ang tungkol sa nawawalang footage sa kusina. Naalala niya ang random na paglalagay ng damo sa lugaw at ang larawan ni Rosita na nakikipag-ugnayan sa kapatid niya. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa mga bank records ni Ivana. Ilang oras siyang nag-scroll sa mga transaksyon at doon nakikita niya isang malaking withdrawal, 1,000,000 piso. Ginawa ni Ivana isang araw bago nawala si Adrianito. Nagulat si Dante. Bakit siya magwi-withdraw ng ganoon kalaking halaga? Napagdesisyonan niyang tingnan ang lumang bahay kung saan natagpuan si Adrianito. Sinamahan siya ng kanyang security head. Habang nag-iimbestiga, napansin niya ang isang bagay. Sa likod ng bahay mayroong isang maliit na garden. At doon,
Mayroong isang uri ng bulaklak. Isang bulaklak na pamilyar sa kanya. Ang bulaklak na nasa disensyo ng kanyang yumaong asawa. "Sir, may nakita po akong bakas ng gulong sa likod ng bahay," sabi ng security head. "Parang sa wheelchair po." Nagulat si Dante. Paano nakarating doon si Adrianito? Naalala niya ang sinabi ni Rosita. Hindi po ako. Hindi po ako ang may gawa niyan. Naalala niya rin ang sinabi ni Mang Lito, ang hardinero, na napansin niya ang kakaibang pagkinang ng sahig. Kinontak niya ang isang chemical expert. Sinuri ng expert ang sahig sa ibaba ng hagdanan ng mansyon. "Mr. Villalobos," sabi ng chemical expert, "ang sahig na ito ay hindi nilinis ng ordinaryong wax. Ito ay isang uri ng industrial-grade lubricant. Napakadulas nito. Kung may nadulas dito, imposibleng hindi ito masugatan ng malubha." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Industrial-grade lubricant? Hindi ito aksidente. Ang lahat ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isip. Ngunit may isang bagay pa. Ang music box. Ang music box na naging dahilan ng pag-iyak ni Adrianito. Bumalik si Dante sa mansyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang music box mula sa safe. Maingat niyang inikot ang susi. Lumabas ang malungkot na melodiya. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang iproseso ang lahat ng impormasyon, ang mga boses, ang mga tunog. At sa dulo ng melodiya, naririnig niya ang isang bagay, isang mahinang tunog, isang ingay ng pag-aaway, ang boses ni Ivana at ang boses ng kanyang asawa. "Ivana, wag! Akin ang lahat ng ito!" Sigaw ng boses ng kanyang asawa. At pagkatapos, ang boses ni Ivana, puno ng galit at pagnanasa. "Tandaan mo, kapatid, lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang pamilyang ito, ang yaman na ito, dapat akin." Nanlamig si Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang music box ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang recorder. At ang recorder na yon ay nagsasabi ng isang matinding katotohanan. Ang lahat ng nangyari kay Adrianito, ang lahat ng nangyari kay Rosita, hindi ito aksidente. Ang mga salita ay tila gumuhit ng apoy sa kanyang isip. Lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang pamilyang ito, ang yaman na ito, dapat akin. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang inilalapag ang music box. Ang bawat nota ng musika ay naging sumpa. Ang bawat salita ay naging patalim. Hindi lang si Adrianito, hindi lang si Rosita, ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na si Clara. Niyakap niya ang music box. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Ang bigat ng pagkakasala na kanyang dinala sa loob ng maraming taon ay tila naglalaho, napapalitan ng matinding galit. Galit kay Ivana. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Hindi na siya maghihintay. Panahon na para matapos ang lahat ng ito. Kinabukasan, sa kanyang opisina, ipinatawag ni Dante si Ivana. Mahinahon siyang nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa loob. "Ivana," sabi ni Dante, ang kanyang boses ay patag. "Kailangan nating mag-usap." Nagulat si Ivana. Umupo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. "Tungkol saan, Dante?" "Tungkol sa'yo," diretsong sabi ni Dante. "At sa lahat ng ginawa mo." Nagtaas ng kilay si Ivana. "Anong sinasabi mo?" Inilabas ni Dante ang kanyang laptop. Ipinakita niya ang bank statement. Ang withdrawal na 1,000,000 piso. Isang araw bago nawala si Adrianito. "Bakit, Ivana?" Namutla si Ivana. "Naku, Dante, iyon ay para sa isang investment. Lihim iyon." "Lihim? O pambayad sa mga tauhan mo?" Ang tinig ni Dante ay tumaas. Ang industrial-grade lubricant sa sahig sa ibaba ng hagdan. Ang chemical analysis ay nagpapakita na sadyang inilagay iyon para madulas si Adrianito. Hindi ito aksidente. Nagsimulang manginig si Ivana. "Dante, anong pinagsasasabi mo?"
Hindi ko yun magagawa sa pamangkin ko. Ang damo sa lugaw, patuloy ni Dante. Ang damong sinabi mong pampalakas, ngunit naging sanhi ng matinding allergy ni Adrianito. Ang damong natagpuan sa bulsa ni Rosita, ngunit ang bango ay katulad ng amoy ng bote na nakita ni Mang Lito na itinapon mo. Nanginginig na si Ivana. Nagsisinungaling ka, Dante. Pinagtatakpan mo lang ang katulong na yon. Hindi umimik si Dante. Kinuha niya ang music box. Dahan-dahan niyang inikot ang susi. Ang malungkot na melodiya ay umalingaw-ngaw sa silid. Nagsimulang manginig si Ivana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Dante, huwag. Huwag mong patugtugin iyan. Ngunit huli na. Matapos ang melodiya, ang mahinang tunog ng pag-aaway ay umalingaw-ngaw. Ivana, huwag! Akin ang lahat ng ito. Ang boses ni Clara at pagkatapos ang boses ni Ivana puno ng galit at pagnanasa. Tandaan mo, kapatid, lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang pamilyang ito, ang yaman na ito, dapat akin. Nanlamig si Ivana. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ito, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Hindi aksidente ang nangyari. Ikaw, Ivana, ikaw ang nagkasala. Nagsimulang humalakhak si Ivana. Isang halakhak na puno ng kabaliwan at galit. Oo, ako. Ako ang naglagay ng lason sa preno ng sasakyan niya. Ako ang nagtulak kay Adrianito. Lahat ng yan ay dapat sa akin. Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng ito. Mas karapat-dapat ako. Sumigaw si Ivana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babaeng yon, inaagaw niya sa akin ang lahat. Ang pamilya, ang pera. At ngayon, ang katulong na yon. Ang katulong na yon, inaagaw niya rin sa akin ang lahat. Kung hindi ako makukuha ang lahat, wala na ring makukuha. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis, kasama ang chief investigator na kanina pa nakikinig sa kabila ng pader. Mrs. Santos, you are under arrest for the attempted murder of Adrianito Villalobos, the kidnapping of Adrianito Villalobos, and the murder of Clara Villalobos, sabi ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Ivana. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling sila. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit mabilis siyang inilagay sa posas ng mga pulis. Habang dinadala siya palabas, tiningnan niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Papatayin kitang lahat, sigaw ni Ivana. Wala kayong makukuha sa akin. Naiwan si Dante sa opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon ay biglang gumaan. Ngunit kapalit nito ay ang isang matinding sakit. Sakit dahil sa katotohanan. Sakit dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Lumabas siya ng opisina at dahan-dahang lumakad sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Nang makarating siya sa silid ni Adrianito, lumuhod siya sa tabi ng kama ng bata. Niyakap niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, bumuhos ang kanyang mga luha, hindi lang para sa kanyang asawa, kundi para sa lahat ng sakit na dinanas ng kanyang anak. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nang imbitahan ng mga pulis sa opisina ni Dante, kasama si Mang Lito at ang chemical expert, naintindihan na ni Rosita ang lahat. Ang pagdududa ni Sir Dante, ang paghahanap niya sa katotohanan, ang lahat ng yon ay para sa kanya. Miss Rosita, pinapawalang sala ka na, sabi ng chief investigator. Ang kanyang boses ay malumanay. Humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Hindi niya inalintana ang mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sir Dante na nakatayo sa likuran ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang uri ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sir Dante, Rosita,
sabi ni Dante. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rosita ang mga luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa iyo, sa lahat ng sakit na dinanas mo. Niyakap ni Dante si Rosita ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataong niyakap siya ni Dante. Sa yakap na yon, naramdaman ni Rosita ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, at ang lahat ng pagmamahal na itinago ni Dante sa kanyang puso. Umiyak si Rosita. Umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, malaya na siya. Pagdating nila sa mansyon, bumungad sa kanila si Adrianito na nasa kanyang wheelchair, malungkot na nakatingin sa bintana. Adrianito, anak, nandito na si Mama Rosita mo, sabi ni Dante. Lumingon si Adrianito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Rosita. Rosita, sigaw ni Adrianito. At sa unang pagkakataon, tumayo ito mula sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan itong lumakad. Ang bawat hakbang ay puno ng paghihirap, ngunit puno rin ng determinasyon. Nagulat si Rosita. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Adrianito, anak ko. Niyakap ni Dante ang kanyang anak at si Rosita. Isang pamilya. Isang pamilyang matagal nang nasira, ngayon ay unti-unting nabubuo muli. Kinabukasan, dinala ni Dante si Rosita sa puntod ni Clara, isang tahimik na lugar puno ng mga bulaklak. Clara, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ka namatay ng walang katarungan. Ang nagkasala ay nagbayad na. Niyakap niya si Rosita. Maraming salamat, Rosita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ang anak ko. Sir Dante, sabi ni Rosita, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi lang iyon, sabi ni Dante. Ikaw ang nagbalik ng buhay sa amin. Ikaw ang nagbigay pag-asa kay Adrianito. At ikaw ang nagbalik ng puso ko. Umihip ang hangin. Tila isang malumanay na bulong mula kay Clara. Doon, sa harap ng puntod ng kanyang asawa, naramdaman ni Dante ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi niya inakalang mararamdaman pa. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo sila sa hardin, pinapanood si Adrianito na naglalaro. Kinuha ni Dante ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na diamante. Ito ay isang singsing na gawa sa damo na ginawa ni Adrianito para sa kanya. Lumuhod si Dante sa harap ni Rosita. Rosita, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam kong hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Hindi na kayang mabuhay ni Adrianito nang wala ka. Mamahalin kita ng buong puso. Pakiusap, pakakasalan mo ba ako? Nagulat si Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang isang milyonaryo, ang isang taong mayaman, ay lumuhod sa harap niya, isang simpleng probinsyana. Opo, Sir Dante, sabi ni Rosita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Opo, pakakasalan ko po kayo. Niyakap ni Dante si Rosita ng mahigpit. At sa likuran nila, si Adrianito ay tumatakbo, nakangiti, at sumisigaw. Mama, Papa. Isang taon na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Ang mansyon ng mga Villalobos na dating isang palasyong yelo, ngayon ay puno na ng init at pagmamahal. Ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa halakhak ng isang bata, sa malambing na tinig ng isang asawa at sa simpleng ingay ng isang pamilya. Nakatingin si Rosita kay Dante na abala sa paggawa ng almusal. Hindi na ito ang malamig na CEO na laging nakasimangot.
Ngayon, siya ay isang ama at isang asawang puno ng lambing na hindi natatakot magpakita ng emosyon. Kinakantahan niya si Adrianito ng mga nakakatawang kanta habang naghahanda ng pancakes. "Mama, Papa, bilis!" sigaw ni Adrianito na ngayon ay malakas na, nakakatakbo na at puno ng buhay. "Gutom na po ako." "Hay naku, Adrianito, huwag kang mainip," sabi ni Dante. Sabay halik sa noo ng bata. Malapit na itong matapos. Naramdaman ni Rosita ang init sa kanyang puso. Ito ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Isang pamilyang nabuo mula sa mga abo ng trahedya, pinatibay ng pagsubok at pinuno ng pagmamahal. Habang nakatingin siya kay Adrianito, napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang araw, hindi ko inakalang mararamdaman ko pa ang kaligayahan. Ang bawat ngiti ni Rosita, ang bawat halakhak ni Adrianito, ang bawat sandali na kasama ko sila, ito ang tunay na yaman. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang pagmamahal na ito. Nasa opisina ako, ngunit hindi na ako nakapokus sa trabaho. Ang aking mga mata ay nakatitig sa larawan namin ni Rosita at Adrianito sa aming mesa. Ang aking anak ay nakatayo sa pagitan namin. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa aming mga kamay. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. Naalala ko ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang galit, ang pagdududa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nanalo. Ang kabutihan ni Rosita ang nagdala sa amin sa liwanag. Naramdaman ko ang paglapit ni Rosita. Niyakap niya ako mula sa likuran. "May sorpresa ako sa iyo, Papa." Bulong niya. Lumingon ako, nagtataka. Anong sorpresa? Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Magkakaroon na ng kapatid si Adrianito," sabi niya. Para akong nabingi. Isang kakaibang init ang kumalat sa aking buong katawan. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Niyakap ko si Rosita ng mahigpit. "Salamat, Rosita. Maraming salamat sa lahat." POV. Rosita hapon na. Ang sikat ng araw ay papalubog na, nagbibigay ng gintong kulay sa buong hardin. Nandoon kami. Ang aming pamilya. Si Dante, si Adrianito, at ako. Pinapalipad namin ang isang malaking saranggola. Tumakbo si Adrianito. Ang kanyang tawa ay umaalingaw sa hangin. Sumama si Dante. Ang kanyang tawa ay kasing lakas ng kanyang anak. Pinanood ko sila. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang pamilya ko. Hindi ito perpekto. Mayroon kaming mga sugat mula sa nakaraan, ngunit pinagaling namin ang bawat isa. Binigyan namin ng kapayapaan ang bawat isa. Naramdaman ko ang maliit na paggalaw sa aking tiyan. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Ang hangin ay umihip at ang saranggola ay lumipad ng mataas, mataas sa langit. Ito ang aming tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad, at ang walang hanggang lakas ng kabutihan.